Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? The announcement of the 2024 FIDE World Chess Champion, a player who has risen above all challenges and delivered a performance for the ages. The 18th FIDE World Champion is... Gukesh Damaraju! The gold medal is presented by Singapore Federation President Dr. Su Liang. Noong December 2024, kinoronahan si Grandmaster Gukesh Damaraju ng India bilang World Chess Champion, pinakabatang undisputed champion sa edad na 18. Pero alam mo ba na Pilipino ang kauna-unahang Asian Grandmaster? Ipinanganak si Eugenio Oliveros Torre o mas kilala bilang Eugene Torre noong November 4, 1951 sa Iloilo City. Si Eugene ay pangpito sa 10 magkakapatid. Ang kanyang ama na si Federico Torre ay mahilig mag-collect ng chess books. Ang mga magkakapatid na Torre ay hindi mahilig lumabas. Sa halip ay naglalaro sila ng chess. Pagdating ng high school, ang mga kapatid ni Eugene ay naging busy na sa college. Samantalang si Eugene naman ay naglalaro ng rapid chess ng sabay-sabay sa 15 hanggang 20 boards sa Mapua. Pwedeng sumali ang sino man at tumaya ng 25 centavos bawat board. Hindi siya natatalo. Madalas tabla agad laban sa mga malalakas na kalaban. Noong panahong leon, ang 25 centavos ay makakabili ka na ng isang bote ng Pepsi at 3 malalaking hopya. Nang siya ay 15 years old, ay ginawaran siya ng Brilliancy Prize Award dahil sa pagsasakripisyo niya ng Queen para manalo. Isang bold move na hindi raw kayang gawin ng mga mas matatanda sa kanya. Nag-aral siya ng Business Administration noon sa Mapua, ngunit kinailangan niyang ipagpalibad ito para maging professional chess player dahil siya ay binigyan ng ultimatum ng kanyang mga magulang na balikan niya ang pag-aaral kung hindi pa niya makukuha ang title ng Grandmaster sa loob ng 2 taon. Dinugol ni Torre ang 1 taon sa Europe mula 1972 hanggang 1973 upang magkampanya at makaipon ng points para maging isang Grandmaster. Ang 1974 World Chess Olympiad sa Nice, France ang nagbigay ng pagkakataon kay Torre para makamit ito. Ang koponan ng Russia ay may 3 dating world champion at si Anatoly Karpov ang kanilang pangunahing manlalaro. Pinangungunahan ni Torre ang koponan ng Pilipinas at ang mga kasama niya ay sina Rodolfo Tan Cardoso, Renato Naranja, Rosendo Barinas Jr., Ramon Lotok at si Glenn Bordonada. Sa isang kahangahangang pagganap na natiling undefeated si Eugene sa tournament na may 9 na panalo at 10 draw. Sa edad na 22, siya ang unang Filipino at unang non-Soviet Asian na nakamit ang Grandmaster title. Ang kanyang silver medal ang nagtulak sa kanya upang makamit ang Grandmaster status. Ito ang nagbukas ng daan para sa mga Pilipino at iba pang Asian chess players para sumunod.
Kinabukasan ng tournament, si Karpov ay umakyat bilang world champion at siya ay mananatili sa posisyon na yon sa loob ng isang buong dekada. Kailangang maghintay pa si Eugene hanggang 1976 para sa isa pang pagkakataon na makaharap ang matinding Russian. Muling pinatunayan ni Asia's first Grandmaster na si Eugene Torre kung bakit deserve niya ang mataas na papuri nang magharap silang muli ni reigning world champion Anatoly Karpov sa Marlboro Loyola Kings Challenge noong 1976 sa Folk Arts Theater. Ginamit niya ang masterful Sicilian defense. Ang Sicilian defense ay nakilala dahil agad hinahamon ng Black ang control ni White sa sentro sa pamamagitan ng paglalaro ng I-C5. Ang hakbang na ito ay sumisira sa symmetry ng board at nambubunga ng iba't ibang matalim at komplikadong posisyon. Si Torre ay nagtapos bilang winner pagkatapos ng nakakapagod na 52-move battle na nagpasigaw ng thunderous applause mula sa hometown crowd. Hindi na siya bumalik sa pagkatalo. Undefeated si Torre sa 4-man double round robin event with 9 wins at 10 draws para mag-clear first na may 4.5 points, 3 full points ahead of Karpov, isang accomplishment na hindi pa naulit simula nang maging kampiyon si Karpov noong 1975. Pinuri ng chess analysts ang strategic ingenuity at composure ni Torre under pressure. Sabi pa nila, impress si Karpov at Major worry nang muling makaharap si Torre sa masusunod na tournaments, a clear sign ng respeto at paghanga ng international chess community sa husay ng Filipino Grandmaster. Noong 1982 hanggang 1983, siya rin ang unang Asian na nakaabot sa candidate stage ng World Championship cycle, kung saan nalimitahan lamang siya ni Zoltan Rimli. Mula noon, naging inspirasyon siya sa libu-libong manlalaro sa buong Asia. Patunay na kaya rin nating makipagsabayan sa pinakamataas na antas. Sa sumunod na 2 dekada, si Torre ang nanguna sa Board 1 ng Pilipinas sa 17 Chess Olympiads, higit pa sa sino mang manlalaro sa kasaysayan. Marami siyang naiuwing medalya, pareho as a team at individual. Hindi lang sa Olympiads kundi pati sa Asian Team Chess Championships. Agad natalo ang mga karibal at nakapag-uwi ng 4 na gold medal sa Board 1. Dahil doon, kinilalang Pilipinas bilang powerhouse ng chess sa Southeast Asia. Si Torre ay naanyayahan bilang maging second ni Robert James Fischer o mas kilala bilang Bobby Fischer. Ang second ay yung kasama or support ng player sa pagbuo ng openings, pag-aaral ng posisyon at paghahanda sa mga laro. Ito ay nang bumalik si Fischer matapos ang 20-year retirement para ipagtanggol ang kanyang World Championship title laban kay Boris Spassky noong 1992. Inanyayahan si Torre dahil sa kanyang natatanging expertise sa opening theory at malalim na analytical skills, mga kataniang hinahangaan ni Fischer para sa paghahanda sa kanilang duel ni Spassky. Noong 2021, pinarangalan si Torre ng member ng World Chess Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang buhay na inialay sa pag-unlad ng laro sa Asia. Siya ang kauna-unahang Asian male na pinangaralan at naisama sa Chess Hall of Fame. Kaya ang verdict, totoo, si Eugene Torre ang kauna-unahang Asian Grandmaster at siya rin ang unang Asian male na binigyang parangal at napabilang sa World Chess Hall of Fame. Bagamat marami ng Asians ang nagwagi sa international stage, ang nauna ay isang Pilipino pa rin. Ang mga tagumpay ni Eugene Torre ang nagbukas ng pinto para sa susunod na henerasyon ng Asian players. Ang kanyang katatagan, fair play at record sa Olympiads ang patuloy na nagiging sukatan ng kahusayan. Magandang alalahanin natin ang kontribusyon ni Torre, ang unang Asian Grandmaster na hanggang ngayon nagbibigay inspirasyon sa marami. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero.
Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.